Isang magandang tanghali po sa ating pong lahat na mga kapatiran po nating sumusubaybay dito po sa ating palatuntunang tinapay ng buhay sa pagbubulay-bulay. Ito po ang inyong kapatid, Bishop Vic Rabara. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo pag ganitong oras tanghali mula Lunes hanggang Biyernes sa ilang minutong pagbubulay-bulay po sa salita po ng ating Panginoon. Dumadalangin po na nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan, kayo po ay nag-e-enjoy sa kabutihan, sa mga pagpapalat pag-iingat ng ating Panginoon, lalong-lalo na po sa panahon na mayroon pong pandemic na ating kinakaharap. Kahapon po ay aking dialysis at habang ako po ay naroon sa waiting area ng Philippine Heart Center dun sa dialysis section, ay nagkukwentuhan po yung mga alalay po ng mga dialysis patients. At isa sa napag-alaman ko kahapon po ay yung asawang lalaki po ng isang nagda-dialysis doon ay kinuha na ni Lord. Kami po ay nabigla sapagkat yung pong asawang lalaki na yun ay napaka-jolly person, masayahing kasama, mga kaibigan na po namin sila, at napaka-lusog po niya dahil siya nga po ay umaalali sa kanyang asawang nagda-dialysis. Pero kinuha siya ng Panginoon. At ang conclusion po namin kahapon, wala talagang pwedeng magmalaki sa buhay. Hindi porke malusog malakas tayo ay mas mahaba ang buhay natin kaysa mga may sakit at may karamdaman. Diyos lang po ang pwedeng magpasya kung kailan ang buhay physical ay matatapos. Kaya po, anuman ang inyong kalagayan, malusog o may karamdaman, ipagkatiwala natin lahat-lahat ito sa Panginoon dahil siya lang po ang pwedeng magpasya, magtakda sa katapusan ng ipinahiran niyang buhay sa atin. Maraming salamat po. Dito po sa Philemon, verse 12 hanggang verse 14. Philemon verses 12 to 14, dahil isang chapter lang naman po ito. I am sending him back, referring to Onesimus. You therefore receive him, that is my own heart, whom I wish to keep with me, that on your behalf he might minister to me in my chains for the gospel. But without your consent, I wanted to do nothing, that your good deed might not be by compulsion, as it were, but voluntary. For perhaps he departed for a while for this purpose, that you might receive him forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Ito pong libro po na isinulat Apostol Pablo kay Philemon ay marahil po ay naisulat po ito noong AD 60 o 60 AD, nung siya po ay nasa bilangguan ng Roma. At doon po sa bilangguan po ng Roma ay nakilala po niya ang isang bilanggo na ang pangalan po ay Onesimus, na ito po si Onesimus po ay katulong ni Philemon. Siya po, kung babasahin natin ang buong chapter po nito, siya ay tumakas dahil po siguro sa kanyang mga ginawang hindi magaganda sa kanyang amo. Meron siyang mga kasalanan na kanyang tinakasan hanggang sa nakarating po siya doon at nakilala po niya si Pablo, nagkakilala sila, and the Apostle Paul was able to share the gospel to this Onesimus.
At siya po ay naging Kristiyano at na-disciple po ni Paul. Ito po si Philemon. At nung sa tingin po niya ay lumalago ang kanyang pananampalataya, ito pong si Paul ay sumulat. Ng intention po ni Paul ng pagsulat po ay upang himukin, upang kausapin si Philemon, makiusap siya, makisuyo siya, natanggapin niya muli ito po si Onesimus. This is the intention or reason of writing to Philemon, to receive Onesimus back to him, no longer as a slave, but a fellow brother in the Lord, for the sake of Christian love. Let me repeat that. To receive him not as slave, but a fellow brother in the Lord, for the sake of Christian love. Yun po yung pakiusap ni Apostol Pablo. Natanggapin niyang muli. At makikita niyo po yung description, the way na sumulat sa Apostol Pablo kay Philemon, na talagang pakipakinabang na ang buhay ni Onesimus. Hindi lamang po para kay Pablo, kundi maging pakipakinabang kay Philemon kapag tanggapin niyang muli bilang isang kapatid sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po ito. At kung babasahin po natin, dahil mayroon lamang pong 25 verses po nito, sa isang saglit lang po, ilang minuto lang po ay tapos nyo na pong basahin. At ang pinakasentro ng pag-uusap po dito ay patungkol po sa pag-ibig. Christian love. Christian love. At dito po sa kwento na kung saan ay nakikisuyo si Pablo na tanggapin muli si Onesimus, tanggapin ni Philemon bilang kapatid sa Panginoon, para makatuwang niya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. At makikita po natin dito na punong-puno ng pagmamahal yung sulat ni Apostol Pablo. Punong-puno po ng emosyon yung sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. At dito po ay nais ko pong, as an application po dito, ay nais ko pong tingnan po natin yung Christian love. Christian love. Dahil napakahalaga as you read the whole chapter, verses 1 to 25, ay napakaganda yung Christian love. Habang nire-reflect ko po ito, ay ilang bagay po. Number one, ay we need to seek the welfare of others. We need to seek the welfare of others. Kapag totoo kang nagmamahal, lagi mong iniisip yung kabutihan ng kapwa mo. Hindi yung para sa sarili mo. Hindi yung kung ano yung makukuha mo, kundi kung ano yung magagawa mo. You seek the welfare of others. Sabi nga po minsan ng biyanan po ni Dr. Paul Yonggicho, ang sabi po niya, find a need and fill it. Maghanap ka ng pangangailangan at punuan mo. In other words, kung sa buhay, maghanap ka ng tao. Maghanap ka ng tao at gawan mo ng mabuti. Gawan mo ng mabuti. Yan ang totoong Christian love. Hindi lang yung nakaupo ka lang dyan, na naghihintay ka lang na ikaw ang lalapitan. Hindi nakaupo ka lang dyan na ikaw ang kakausapin. Ang pag-ibig po, hindi passive na naghihintay. Ang totoong pag-ibig ay active. Kaya nga po, ang love is an action word. Ano tatandaan po natin yan? It is an action word. Ginagawa. Now, listen to me please. Ang pagmamahal, hindi pinag-usapan dyan kung ikaw ay masalita o hindi. Mali po yan na pananaw. Kasi merong dyan ganito. Ba't hindi ka nag-share ng gospel? Hindi ako kasi masalita eh. Hindi ako kasi Mali po yan dahil unang-una sinabi na ng Panginoon, go and preach the gospel. Tapos sabi mo, hindi ako kasi masalita eh. Anong ginagawa mo sa bibig na binigay sa iyo ng Panginoon? Anong ginagawa mo sa mga kamay na binigay ng Panginoon sa iyo? Anong ginagawa mo sa puso na binigay sa iyo ng Panginoon? Katwiran mo lang, bakit? Simple naman po, talagang tamad. Talagang tamad. Lagi kong sinasabi, tingnan ninyo po, gumawa kayo ng evaluation. Baka nga sa loob ng 1 taon, wala ka pang nadadala kahit isang kaluluwa sa Panginoon. Baka sa loob ng 1 taon, wala ka pang nailid sa prayer, sa tinatawag po na sinner's prayer. Bakit? Kasi hindi ka active, hindi ka totoong nagsisik ng welfare sa ibang tao.
nandyan ka lang, nakaupo ka lang, nandyan ka lang, nakatunganga ka lang, nandyan ka lang, naghihintay ka lang. At kadalasan nga po yung ganong klase ng tao, ang mga tenga bukas na bukas sa chismis, bukas na bukas kung ano yung mga maririnig nila, bukas na bukas doon sa pakikinig ng mga walang katuturang mga kwento. At yan naman ang ikinukwento niya. Yun naman yung madalas niyang kinukwento. Tapos sabi niya, hindi siya pala salita, pero nagkukwento naman na walang kabuluhan ng mga kwento na hindi naman napapatunayan pa yung kanyang mga sinasabi. So, ang totoong pagmamahal, it seeks the welfare of other people. Kung nagmamahal ka, talagang hanapin mo kung ano yung kailangan ng tao. Ano ba yung dapat? At ang kailangan ng tao is they need to hear the gospel of Jesus Christ para magkaroon sila ng chance to have the relationship with God through Jesus Christ. Ganon ang ginawa ni Pablo. Nakita niya si Onesimus, may pangangailangan siya ng gospel. He shared the gospel. Onesimus got converted at the disciple. Now he is now ready to be sent back to Philemon. Wow, no longer a slave, but a brother in the Lord. Bakit? Someone like the Apostle Paul sought the welfare of Onesimus, and that was the reason why he was compelled to share the gospel to Onesimus because of love na naramdaman ni Apostol Pablo kay Onesimus. That's number 1 po na dapat natin makita dito po sa isang chapter na ito. Pangalawa po, ang totoong pagmamahal, it deals honestly with other people. It deals honestly with other people. Yung bang makatotohanan ang iyong mga pagsasama, makatotohanan ang inyong relasyon, makatotohanan ang iyong ginagawa sa kanya. Hindi pampapakitang tao lang para sumikat ka, para maiangat ka, para purihin ka, para pasalamatan ka, no. But it is a prompting of love, and that you deal with others talaga honestly. Hindi mo sisiraan, hindi mo ito mamaliitin, hindi mo ito itsepwera, kundi you look at him as created in the image of God, and because of that love that you have from your heart, you share the love of Jesus Christ also to him. So you deal with him honestly. Yan ay makikita natin po dito sa verses 1 to 25. Pangatlo po ay it bears the burdens of others. Ang totoong pagmamahal, it bears the burden of others. Talagang nakikibuhat sa pasanin ng iba. Talagang tumutulong sa iba. Talagang siya ay may puso na talagang nakahanda na ay bumuhat sa kalagayan ng ibang tao. Medyo tatagal po tayo ng konti dito po sa ating pong devotional ngayon. Bukas po ay meron po akong ikakasal. At itong ikakasal ko po ay hindi ko po sila kilala from Adam and Eve. Pero yung pong isang nurse sa Philippine Heart Center na madalas po na nag-a-assist po sa akin, dahil alam po niya na ako ay isang bishop, kinausap po niya ako kung ako ba ay nagkakasal at kung ako ba ay pwede magkasal. At ang sabi ko, yes. Ang sabi niya, Bishop, meron akong kamag-anak. Gusto ko sana na Christian wedding ang kanilang kasal. Oh, sabi ko, napakaganda niyan, nahangarin. At sabi niya, kakausapin ko po sila. In other words po, nag-usap-usap sila at ako nga po yung magkakasal sa kanila. Tinanggap ko po yung kanilang request na kasalin ko po sila. Why? An opportunity to share the gospel of Jesus Christ. An opportunity to bear their burden even in their wedding. At napag-alaman ko po na yung babae pala ay nurse at yung lalaki po ay isang medical doctor. At kanina po ay kausap ko sa phone yung pong doktor. At talaga naman pong it's a privilege na makilala itong doktor na ito. At an opportunity to bear some of their burden even sa kanilang wedding. Maging blessing man lang ako sa kanilang wedding. May share ko man, may padama ko man lang ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila, sa kanilang wedding. Despite the fact na hindi ko sila kilala. Sapagkat ang pagmamahal knows no bound, knows no limit. Kilala mo, hindi mo kilala, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Ang pag-ibig ay walang itinatangi. Ang pag-ibig
ay wala siyang binibigyan ng priority. Yan ang totoong pagmamahal. Hindi yung tayo ay may tinitingnan, may pinipili, na kapag sa tingin natin ay hindi maayos ang pananamit, hindi maayos ang ay parang babalawaliwalain natin, minamaliit natin, minamata natin. Hindi po yan. Dahil ang sabi nga po ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, buong mundo. In other words, sino ka man, ano pa ang katayuan natin sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa iyo, para sa kanino man. Wala siyang itinatangi, wala siyang pinipili. Ang totoong pag-ibig, share the burdens of other people. At ang panguli po, ang totoong pagmamahal is not only to seek the welfare, is not only to deal honestly with people, is not only to carry the burden of other people. Pangapat po na nakita ko po dito, ang totoong pagmamahal po, it speaks, or it believes the best from other people. Ano ibig ko pong sabihin? Naniniwala ka na itong taong ito ay may kakayahan. Naniniwala ka na itong taong ito ay meron siyang potential. Naniniwala ka na ang taong ito ay may ginawa ang Panginoon na maganda sa kanya. Kaya huwag mo siyang mamaliitin. Lagi kong sinasabi sa misis ko few years ago, lagi kong sinasabi sa kanya, huwag mong tingnan kung sino ang tao sa ngayon. Ang isang kapatiran, huwag mong tingnan kung sino siya ngayon. I-imagine mo, 5 years from now, imagine mo kung sino siya 5 years from now. Sapagkat maaaring ngayon pagtitingnan mo siya, madidisappoint tayo sapagkat ganito pa lang ang buhay niya, ganito ang ugali niya, ganito manalita, ganito siya manamit, ganito siya kumilos. Pero imagine mo 5 years from now na magmamature siya. At isipin mo 5 years from now, ano na kaya ang kanyang magiging buhay? At ang sabi ko, baka 5 years from now, magiging pastor yan, magiging pastora yan, magiging Bible teacher yan, magiging missionary yan. Ganon po tayo dapat tumingin. Hindi mo titingnan kung sino siya ngayon na mamaliitin mo, kundi you think and you believe the best out of that person. Bakit? Kasi po, nilikha siya sa wangis ng Diyos at dahil sa may pagmamahal ka, susuportahan mo siya. Ganon ang ginawa po ni Pablo kay Onesimos. Minahal niya si Onesimos. Ibinahagi niya ang ebanghelyo kay Onesimos. Dinisciple niya si Onesimos. Binigyan niya ng opportunity na makapaglingkod si Onesimos. Bakit? Dahil sa totoong pagmamahal. Panalangin ko po na ikaw at ako, dahil sa totoo kang nagmamahal, you do something in the name of love. Hindi yung nakaupo ka lang. Hindi naghihintay ka lang. Huwag mong sabihin na hindi ka masalita, hindi ka maingay. Maling pangangatwiran yan sapagkat tayo ang ine-expect ng Diyos na maging mouthpiece niya. Tayo ine-expect ng Diyos na kanyang mga bibig. Tayo ine-expect ng Diyos na kanyang mga kamay. Tayo ine-expect ng Diyos na kanyang mga tenga. Kung ang kakatwiran mo, hindi ako kasi masalita, hindi ako sa ganito. Sinong gagamitin ng Diyos? Kung lahat tayo magsasalita ng ganyan, sino pang gagamitin ng Diyos? Ang tanong ko po, papayag ba kayo ng gagamitin niya mga uwak? Papayag ba kayo ng gagamitin niya ay mga bato? Papayag ba kayo ng mga hayop ang gagamitin ng Panginoon? My brothers and sisters, God through Jesus Christ has redeemed you. He has redeemed me para gamitin niya ikaw at ako for the salvation of people. Kaya po, i-reject ninyo yung mga negatibong ganyang kaisipan. I-reject ninyo yung mga ganyang kaisipan, sabihin na hindi ako masalita, hindi ako maano. That is a false image. That is a false assumption para ikatwiran mo lang, kaya ka hindi makapag-share ng gospel, hindi ka makapagbahagi ng mabuting balita, bibigyan ka na nga ng Panginoon na katabi mo, hindi mo pa mabuksan ang bibig mo mag-share ng gospel. Bakit? Ikinakatwiran mo yung mga maling katwiran. Anong nangyayari? Lugi ka. Wala kang nababahagi na ng ebanghelyo. Wala kang nashare ng gospel. And let me end. The other day po, last Monday, ay yung isang kasama ko na nagdadialysis. Alam ko na siya ay Muslim. Alam ko na siya ay Muslim. At magkatabi po kami habang naghihintay kami po nung Monday. And I was given the opportunity na makakwentuhan siya for a while.
At pati yung dalawa niyang kasama ay napag-alaman ko na dalawang kapatid pala niya yon, na yung mas matandang babae ay doon siya tumitira, tapos yung mas bata na babae, kapatid niya na teacher siya sa Mindanao, pero hindi siya nakakapagturo ngayon dahil siya ay umaalalay sa kanyang kapatid na nagda-dialysis. At sa aming kwentuhan, na pag-alaman ko po na nasa end stage na rin po ng kanyang renal failure. At ang habang nagkukwentuhan kami, lumabas sa kanyang bibig ang sabi niya, sa Diyos na lang po talaga aasa. Sabi, sa Diyos na lang. Sabi ko, wow, ang ganda po, tama po kayo. Ang tanong ko sa kanya, ano po ba ang trabaho niyo? Sabi niya, wala akong trabaho. Tapos tinanong din po niya ako, kayo po, ano po trabaho niyo? Sabi ko, pastor po ako. Pastor po ako. Wow, I was able to start a conversation. First time namin nagkaroon ng conversation. Nakikita ko lang doon sa lagi niyang pwesto. Ano po, lagi niyang pwesto sa bed 19 ang kanyang pwesto. Lagi ko siyang nakikita doon. Ano po, lagi ko siyang nakikita doon. At doon ko ng first time na makakwentuhan. At first time ko rin na marinig sa kanya yung salitang Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ito ay opportunity na po na magpapatuloy sa aking pakikipag-ugnayan to share the gospel to Him. Kaya po, paalala naman po, pagmamahal ay napakahalaga. Mahalin natin ang ating kapwa, whoever they are. Maraming salamat po. Ito po ang inyong programa, Tinapay ng Buhay. Pansamantalang magpapaalam ang inyong kapatid, kaibigan, Bishop Vic Rabara. Hanggang sa muli, laging nagsasabi, mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Shalom to everyone.